Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang tasa reading, alamin natin ang kapalaran mo. Para sa mga bagong viewers, general reading ito kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dito sa tasa na ito, pinapakita na nagkaroon ka na ng unang magandang pagkakataon na career. Pero hindi doon nagtatapos kasi nagkaroon ka ulit ng panibagong pagkakataon na mas maganda pa. Yung bang nakitaan mo ng mas magandang potensyal na para mas mag-improve yung buhay mo. Merong problem na hindi mo sinasabi patungkol ito sa relasyon. Medyo matatagalan bago mo maayos itong problem na ito. Kung tingin mo tama naman yung decisions mo, hindi mo kailangan malito or maguluhan. Maganda yung pakikitungo mo sa kapwa mo, pero merong person na hindi maganda yung sinasabi patungkol sa iyo. Meron kang good at saka strong na character. At saka sinusuportahan ka rin ng family mo sa mga decisions mo. Pero yung nagsasabi sa'yo ng hindi maganda, mas maigi na kontrahin mo. Kasi yun yung magpapaudlot sa magandang nangyayari sa buhay mo. Pwede mong gawin yung egg cleanse, magdala ka ng pangontra, para yung mga negative ay mawawala sa iyo. Pero swerte ka talaga kasi positive yung energy na dala mo. Maganda yung financial career, yung negosyo mo man o kaya yung trabaho mo. Maraming mga magandang pagkakataon na mas magbubukas pa. Nangyayari na ito ngayon hanggang sa future. Pinag-iingat ka sa physical contact kasi ito yung mas malapit na attraction sa iyo. Yung mga blessings na dumarating sa iyo, mas maigi na may magandang pinatutunguhan. At kung may pagkalito sa mga decisions mo, humingi ka ng advice sa family mo or mga kapatid. At saka para makaiwas ka sa problem sa kapitbahay o kaya katrabaho, huwag mong ipilit kung ano yung nasa isip mo. At saka soon, merong bagong simula na mangyayari sa buhay mo na puno ng surprises at success. Marami pang challenges na darating na kailangan mong tiisin. Kasi sa future, ikaw yung sasandalan ng family mo kaya kailangan mong tiisin at saka magpakatatag. Kahit dito pinapakita na merong taong ayaw na maging matagumpay ka. Kaya mag-ingat, mag-egg cleanse o kaya magdala ng pangontra. Dahil sa alam mo na ngayon, yung kumukontra sa'yo hindi na siya magwawagi. Kasi dito, pinapakita na magtutuloy-tuloy na yung magandang takbo ng pamumuhay mo, normal na. Para kang ibon na nakawala sa hawla at saka tinutulungan ka rin ng guides mo at saka ng mga namayapang loved ones. At saka, pangatlo na ito guys, na merong person na sumisira ng relasyon mo sa kapwa o kaya sa person mo. Ang sagot kung bakit niya to ginagawa, kasi maganda yung buhay mo. Kaya ipagpatuloy mo na mag-focus sa sarili, magdala ka ng pangontra, at saka gawin mong happy yung pamumuhay mo at matagumpay. Huwag ka mag-focus sa iba
kahit na guluhin ka man. Solution ang ipang tapat mo. Huwag yung gusto niyang away or panggugulo sa isip mo or sitwasyon. Kahit nasabi ko na to, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw nang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong una mong card na The Tribe, katulad din ng sinabi sa tasa reading na yung family mo, yung makakatulong sa iyo kapag may mga gumugulo sa isip mo. Yung kahit na makasama mo sila, yung family mo o mga kapatid, sila yung magbibigay ng good vibes sa iyo. Kaya sinasabing sa family ka magsabi ng worries mo kasi yung pumipigil ay malapit lang. Itong Treasure Island, maganda yung mga cards mo paangat, yung mga numbers. At saka, ito yung nagsasabi na may mga golden opportunities na katulad din na ipinakita sa tasa reading na meron kang bagong sisimulan. Kung ikaw, hindi mo nakikita yung swerte sa buhay mo, yung ibang tao nakikita yon. Na swerte ka, kaya nga may pumipigil. At saka kung nagkaroon ka ng blessing, mag-share ka rin ng blessing sa iba, sa abot ng makakaya mo. Itong message in a bottle, na ang ibig sabihin, merong mensahe kang masasagap, or masasabi sa iyo na magiging guide mo. Na solusyon sa problems mo or para maging guide mo sa bagong tatahakin mo na direksyon. Narinig kung ano yung mga hinaing mo, idinadasal mo, kaya ang sagot ay magiging pabor sa iyo. Alam ng guides mo kung ano yung saktong kasagutan sa buhay mo, kaya kailangan ng patience at saka understanding. Alamin naman natin ang angel number mo. 555. Change is coming. Good omen for manifesting. Make room. Yan talaga yung mangyayari. Lalo na't alam mo na kung bakit paudlot-udlot yung swerteng dumarating sa'yo or bakit ang bagal dumating. Posible rin na, di ba, nabanggit ko nga sa reading na mag-ingat sa physical contact kasi posibleng yung person na yun yung magagalit sa iyo, yung magsasabi sa iyo ng hindi maganda. Pwedeng meron ka rin nagawang hindi maganda sa kanya. Yung atraso ba, ganon. Kasi minsan may isip mo na wala ka namang ginawang masama sa kapwa mo, pero yung person pala ay sensitive. Akala mo normal lang sa'yo pero sa kanya may issue na. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Merong person na makikipaghiwalay na o tatapusin na yung connection sa iyo. Pwedeng kaibigan o kaya karelasyon. Kahit na painful ang dinaranas ng person na ito ay sinisikap pa rin niya na mag-move on sa buhay na kakaharapin niya. Kung akala mo hindi nasasaktan yung person pero nasasaktan din siya pero nasa healing process na siya. Pareho na kayo ng person mo na ito na magsisimula ng panibago. Pwedeng magsama or magkanya-kanya.
parang katulad dati na back to zero yung situation nyo na para makilala yung isa't isa or magkaroon muna ng time para sa sarili. Sa sobrang pagsasalita, yung tarot cards ang nakuha kong card kanina, pero ngayon ito na yung gagamitin natin ngayon. Alamin natin yung ibang detalye gamit ang tarot cards. Malapit na naman guys yung araw ng mga patay, kaya wag natin kalimutan yung loved ones natin na namayapa kasi isa sila sa nagpoprotekta sa atin. Ang cards mo ay 8 of Wands in reverse, Ace of Swords, at 4 of Pentacles. Sa tasa reading at kahit dito sa mga cards mo, pinakita na tumigil yung progress ng buhay mo. Yun yung pakiramdam mo na tingin mo mabagal yung pag-usad mo. At kahit ganito, yung trials na dumarating sa buhay mo, positibo mo itong haharapin. Hindi ka mabibigo sa mga pinaplano mong makakabuti para sa iyo. Makukuha mo yung victory at saka hustisya. At sa pagkamit mo ng mga blessings, opportunities na darating sa iyo, yung mga past issues, yung mga lesson na natutunan mo, yun yung balikan mo. Pero yung mga painful situation ay wag na. Kaya ipagpatuloy mo yung pagiging malakas ang loob at saka maniwala sa sarili. Sa career o negosyo, merong timing ang buhay natin. Kaya kung ano yung tingin mong available na para sa'yo, ito yung i-grab mo. At saka, sinabi na kanina na kailangan ng patience at saka understanding. Hindi mo kailangan mag-give up sa mga dreams mo. At ang isa pa ay huwag masyadong magpaka-busy sa career o kaya sa negosyo kasi magkakaroon to ng negative effect sa buhay mo. Posibleng sa kalusugan ang tinutukoy ng mga cards. Para sa mga single or nasa relationship, kung ano man yung nagpapastress sa'yo or mga sitwasyon na nakakawala ng pag-asa, huwag mong hayaan na ito yung manaig sa iyo. Kasi para sa mga single, marami ka pang dapat tuklasin sa sarili at saka sa mga nasa relationship naman, ay marami ka pang dapat malaman sa person mo na mas exciting. Itong 9 of Cups ang nagsasabi na yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo ay mas lalong nagpapatatag sa iyo at saka nagbibigay kaalaman. At saka ito yung time na kahit na stressful yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, tinatapos mo pa rin kung ano yung mga nasimulan mo. Pero wag mo pa rin hayaan na ma-overwork ka sa anumang sitwasyon para hindi ka maapektuhan ng stress. At saka para sa ilan na nagkakaroon ng problema sa relationship, ito na yung tamang panahon na para palitan nyo na yung mga negatibong sitwasyon sa mas positibo. Kasi yung sisihan at saka yung pagtatalo nyo ang mas lalong nagpapahinto sa progress ng relationship at saka buhay nyo. At para naman sa ilang single ay kahit na hindi mo kailangan ng relasyon or kailangan mo, darating ito sa iyo. Kaya ito na-experience mo kasi gusto ng spirit guide mo na maka-move on ka sa buhay. 5 of Cups,
Ten of Cups at Five of Pentacles. Ano man yung mga trials or kalungkutan na nangyayari sa buhay mo na dumarating, kailangan mo tong harapin para makapag-heal ka. At saka para maging happy yung buhay mo, unti-unti mong baguhin yung mindset mo. Nakatatlong words ka na para sa patience. Para naman sa financial, nagkakaroon ng problema, tapos minsan nare-resolbahan mo, tapos problema ulit. Pero yung mga nangyayari sa'yo ay hindi panghabang buhay. Magkakaroon ka na ng long-term na goal sa financial at ang magiging inspirasyon mo ay ang pamilya. Magiging confident ka sa abilidad mo at saka tamang direksyon na tatahakin mo sa financial. Kumbaga tamang pagmamanage. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo nakatatlong cards na sa separation. Sa umpisa, masasaktan ka sa mangyayari sa relasyon nyo. Pero alang-alang sa kapayapaan at saka family or sa mga anak nyo, sisikapin mo na magkaroon pa rin ng koneksyon sa person mo. At ang magiging koneksyon nyo ay responsibilidad, kasama na dyan yung sustento. Diba sinabi na nga na makukuha mo yung hustisya? Maybe hindi sa paraan na gusto mo, pero meron pa ring pabor na hustisya para sa iyo. Para naman sa ilang single, ay sinisikap mo na makalimutan na yung nakaraan. Kasi matagal kayong nagkaroon ng relasyon. Itong card na King of Wands ang nagsasabi na natutuwa ang universe sa'yo kasi lahat ng challenges ay nalalagpasan mo. At soon, matatanggap mo na yung reward na para sa iyo. Mga positive news at saka bagong oportunidad. Makukompleto mo at saka matatapos mo yung mission mo dito sa lupa. I-add ko lang para sa mga single na yung dati mong nakarelasyon na iniwan ka, inabandon na, or nakahanap ng iba, magbabalik siyang muli. Pero base sa mga cards, ang advice sa iyo ay unahin mo muna yung sarili mo na makapag-heal at saka yung maging ready na sa bawat sitwasyon na kakaharapin. Tanggapin mo man yung past person or hindi, mas unahin ang sarili. Itong cards na ito ay connected sa mga nauna mong cards na sinasabing ihinto mo na kung ano yung mga sobrang pag-iisip. Kasi kahit dito sa mga cards na ito, inuulit lang na feeling mo maraming nagpapahinto sa buhay mo. May mga sitwasyon naman kasi talaga na nagpapahinto sa buhay natin, bukod sa may person na nagpapahinto. Pero in the end, makakamit mo pa rin yung tagumpay na para sa iyo. Kahit na may magpabagal or magpaudlot man ito. Dahil sa marami ka nang gagawin na paraan na para matanggal na yung mga negativity sa isip mo at saka yung pag-aksyon sa mga problems mo. Sa kalusugan, healthy yung pangangatawan mo kaya marami kang mga bagay na natatapos. At saka may mga earth signs na magbabago ng routine. Mas pipiliin na yung mas healthy. At dahil sa pagpapahalaga sa kalusugan, mas lalo ka pang nagiging energetic. Matatalo mo yung mga health problems na pasimula pa lang. Sa mga single, kung ano yung lumang ikaw, kailangan baguhin mo na ito. Lalo na't merong potential person na darating sa buhay mo
may posibilidad na bago ito at saka yung past person mo. Mas magiging pansinin ka kasi nga pinapahalagahan mo na yung sarili mo at saka positive yung aura na ipapakita mo sa kapwa. Ang ilan naman na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng konting problema ng person mo pero marami na kayong natututunan sa kung kailangan or sinong mag-a-adjust. Seven of Pentacles. Ito yung nagsasabi na kung ano man yung mga nangyari sa past ay hindi na to makakaapekto pa sa iyo kasi kayang-kaya mo nang harapin at saka klaro na rin sa iyo kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay. May mga pagkakataong pang darating kaysa sa problema. Sa mga nasa relationship, dahil sa nagkakaroon nga kayo ng problema at saka nakakapag-adjust na, nakukuha mo na yung respeto ng person mo sa iyo. Kasi ang kakulangan sa inyo ay communication. Hindi nyo parehong alam kung kailan yung magandang timing para makapag-usap or makapag-bonding. Meron kasing ilan na na-focus na yung sarili sa career o kaya negosyo. Ang iba naman na-focus sa sarili. May mga earth sign din naman kasi na maayos ang relasyon or naaayos. Ngayon naman guys, alamin pa natin yung huling message ng person mo sa iyo. Pangatlong word na ito na merong person na mas gusto magkaroon ng space para mas makapag-isip ng solusyon. Pero meron talagang sitwasyon na kailangan na talagang tapusin or kalimutan kasi hindi na effective sa mga sinisimulan mong journey na tinatahak. At katulad mo, yung pag-heal ng person na ito ay yung kasama yung mga kaibigan, pakikipag-usap, yung memories nyo together sa person mo ay hindi mawawala. Kung akala niya na wala na, pero hindi pa din. May pinagsamaan kayo ng person kaya alam mo naman kung ano yung behavior niya. At itong person mo na ito, magpaparamdam pa rin siya sa iyo. Maybe dahil sa meron kayong mga anak or kailangan ipagpatuloy yung koneksyon na wala kang magiging choice kung ayaw mo na dun sa person na. Pero yung person, gusto niya na meron kayong connection. Nasa sa iyo yan kung tatanggapin mo kasi ikaw naman yung may desisyon at saka may hawak ng kapalaran mo. Pwede mo tong baguhin. May posibilidad na hanggang dito sa charms maka-resonate ka or hanggang tarot cards lang. Alamin naman natin kung ano yung zodiac sign na nangunguna at saka kung nandito ba yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. Libra, Pisces, Aries, Sagittarius at Gemini. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Y, X, K, C, D, and R.